Kabanata 911. Oo dad, sila ay mga bully, sigaw ni Arnie. Kailangan mong ipaghiganti kami. Alam mo ba ang pangalan ng taong sumampal sa iyo? Tanong ni Ambrose. Nanlamig ang isip ni Arnie ngunit matapos ang ilang sandali ay nag-alinlangan siya bago nagsabi. Hindi ko alam ang pangalan niya pero alam kong taga-ibang lungsod siya. Sinabi niya na pumunta siya sa Skystream City para sa negosyo o ganoon. Kung nandito siya para sa negosyo, bakit naman siya maghahasik ng gulo? Paano mo siya nakasalubong? Agad na nagkunot-noo si Ambrose at nagsalita sa mas kalmadong tono. Alam niya kung anong klaseng tao ang anak niya at inisip niyang anak niya ang nagsimula ng gulo. Una na lahat, natural lang para sa isang bagong dating na umiwas sa problema kung narito lang sila para sa negosyo. Pagkatapos ay sinabi ni Arnie. Nagsimula ang lahat nang makita kong naghahanap sila ng hotel na matutuluyan. Inalok ko sila na manatili sa ilan sa aming bakanteng kwarto dahil nakita kong nahihirapan sila sa bagong lungsod at gusto ko lang makipagkaibigan sa kanila. Pagkatapos ay nagreklamo si Arnie. Pero hindi ko inakala na ganoon kalala ang tingin nila sa akin kahit na tinutulungan ko lang sila. Sinabi ng lalaking sumampal sa akin na ginawa niya iyon dahil inisip niyang inaakit ko ang kanyang asawa. Biglang nagkaroon ng pagkaunawa ang isang bodyguard at pinatunayan ang sinabi ni Arnie. Tama iyon sir, nang makita naming sinampal si Mr. Arnie ng lalaki, alam naming kailangan namin siyang ipagtanggol. Nagmadali kaming tumulong ngunit kami rin ay nabugbog. Ang lalaki ay agad na pinatay sina Khaled at Sumadi ng walang babala. Hindi ba nakakapanggala iyon? Ngunit nanatiling nakasimangot si Ambrose at nagsabi, mas naniniwala akong may pagnanasa ka sa asawa niya kung hindi ay hindi ka magiging ganoon kabait na ialok silang manatili. Ano bang sinasabi mo dad? Hindi ako ganoon. Gusto ko lang makipagkaibigan, mabilis na protesta ni Arnie. Nag-isip ang pinakamatandang nakatatanda ng pamilya saglit bago nagsabi. Kung sapat na ang lakas ng taong iyon para patayin sina Khaled at Sumadi, malamang mataas ang kanyang antas. Kahit hindi ninyo alam ang pangalan niya, baka may ideya kayo tungkol sa kanyang attainment. Pagkatapos ay sinabi ni Arnie. Ang mga babaeng kasama niya ay malamang hindi ganoon kalakas, lalo na ang dalawang babae na sobrang takot na nagtago sa likuran ng lahat sa takot. Gumamit sina Khaled at Sumadi ng kanilang martial techniques ngunit winasak ng lalaki ang kanilang mga atake gamit lamang ang isang suntok. Ayon kay Khaled, bago siya mamatay, malamang na humaharap tayo sa isang level 7 warrior king. Isang level 7 warrior king. Napakunot-noo ang Grand Elder nang marinig iyon. Isang mahigpit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, at kahit na isa na siyang level 8 warrior king ay kaka-breakthrough lang niya. Hindi magiging ganoon kadali ang pakikipaglaban sa isang level 7 warrior king. Higit pa rito, hindi maaring tiyak na sukatin ang lakas ng isang tao batay lamang sa attainment. May ilang napaka-talented na individual na sapat ang lakas upang malampasan ang kalaban, at hindi na bago na ang isang level 7 warrior king ay makapatay ng isang level 8 warrior king. Ang paggamit ng ganoong antas ay hindi biro, kaya ang mga naroon sa ganoong level ay kadalasang maingat na huwag maliitin ang kalaban. Pagkat ang hindi pagtansya ng tama sa lakas ng kalaban ay maaaring magdulot ng kamatayan at tunay na nakakapanghinayang mamatay sa ganoong paraan. Higit pa rito, alam ng Grand Elder na malamang may pagnanasa talaga si Arnie sa asawa ng taong iyon. Kung hindi, hindi magiging ganoon kalupit ang taong iyon sa pagpatay sa dalawang warrior king. Hindi mo ba sinabi sa kanila na ikaw ay anak ng pamilyang Pearson? Paano sila tumugon nang malaman nila iyon? Muling tinanong ni Ambrose dahil pakiramdam niya ay hindi kasing simple nang ikinwento ni Arnie ang nangyari. Siyempre sinabi ko, sagot ni Arnie. Sinabi niya na palalagpasin niya ako ngayon pero papatayin niya ako kapag muli niya akong makita. Sir, malamang higit pa ang taong iyon kaysa sa nakikita kong kaya niyang pagbantaan ang anak ninyo. Kahit pa nalaman na niya ang pinagmulan ng pamilya, agad na sinabi ng Grand Elder kay Ambrose. Ang pag-offend sa isang level 7 warrior king ay tiyak na napakabigat na sitwasyon. Wala tayong ideya kung mayroon siyang mga kaibigan o kamag-anak na maaaring umabot sa attainment ng level 8 warrior king. Bigla namang nagalit si Arnie. Ano ba ang ibig mong sabihin, Grand Elder?
Ibig bang sabihin dapat ko nalang tiisin matapos akong mabuli? Ang sampal sa mukha ko ay sampal sa mga Pearson. Bukod pa doon sinabi lang naman niya iyon dahil hindi niya alam na may level 8 warrior king sa pamilya natin. Sigurado akong hindi man lang siya maglalakas loob magsalita kapag pumunta ka roon. Sa sandaling iyon nagsalita na rin ang pangalawang elder na nanahimik lang mula kanina. Sir, sa palagay ko hindi tama na basta-basta tayong magpa-dalos-dalos dahil maraming dayuhan ang pumapasok sa Skystream City nitong mga araw na ito. Paano kung ang taong tinutukoy ni Mr. Arnie ay galing pala sa isang county governor, o kaya naman ay isang napakalakas na individual mula sa ibang probinsya? Malamang nandito sila para dumalo sa kaarawan ng gobernador ng probinsya. Posible ring dumalo doon ang mga war chiefs o maging ang mga war gods. Napasinghap si Ambrose sabay hampas sa kanyang hita at nagsabi, nakalimutan ko na gaganapin pala ang kaarawan ng gobernador ng probinsya sa loob ng 2 araw, kung hindi mo ako pinaalala. Puno ng makapangyarihang tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ang Skystream City, at nararapat lamang na maghinay-hinay tayo sa mga araw na ito. Kung hindi tayo magiging maingat, baka ma-provoke natin ang isang taong hindi natin kayang kalabanan at tiyak na mawawasak ang pamilya natin kapag nangyari iyon. Ibig bang sabihin dapat ko nalang tiisin, Dad? Matapos marinig ang sinabi ni Ambrose, hindi matanggap ni Arnie na parang nawala ang kanyang pag-asang makaganti. Tumango si Ambrose, hindi pa ba sapat na malinaw ang sinabi ko? Kalimutan mo na iyan, Arnie. Kung hindi siya natatakot na pagbantaan ka matapos niyang malaman na second-tier family tayo, ibig sabihin ay wala talaga siyang kinatatakutan. Hanggang dito na lang ang usaping ito. Matapos iyon ay idinagdag ni Ambrose, gusto kong ipatawag mo ang mga kabataan ng pamilya at bumalik dito para sa isang pagpupulong. Kailangang ipaalam sa kanila na manatiling low profile at umiwas gumawa ng gulo sa darating na linggo, dahil baka aksidenteng ma-offend nila ang ibang gobernador ng probinsya o war chiefs at malagay tayo sa malaking panganib. Okay, napabuntong hininga si Arnie at inako ang kamalasan, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manahimik at tiisin ang kahihiyang dinanas niya. Maaari bang may tumulong dito at alisin ang mga bangkay? Mabilis na inutusan ng Grand Elder ang ilang lalaki na ilabas ang mga katawan. Pagkatapos ay lumabas si Arnie at pagdating niya sa labas ng bahay ay agad niyang tinawagan sina Moby at Dave. Kumusta na? Kailan kayo at ang dad mo pupunta? Nakaabang na ang mga bodyguard namin ilang distansya mula sa hotel at hinihintay na lang nila ang mga bodyguard ng pamilya ninyo para patayin ang taong iyon, masiglang sabi ni Moby matapos sagutin ang tawag. Hindi napigilan ni Arnie ang mapabuntong hininga at nagsabi, huwag na nating pag-usapan pa. Hindi pupunta rito ang tatay ko o ang mga bodyguard. Kailangan na lang nating tiisin sa pagkakataong ito. Hindi maaari, sigaw ni Moby na hindi makapaniwala. Hindi ba palaging kinikilingan ka ng ama mo? Bakit niya hahayaang palampasin na lang ito gayong nasampal ka at napatay pa ang 2 sa mga warrior king ng pamilya ninyo? Mapait na ngumiti si Arnie at nagsabi, kasi sabi ng tatay ko gaganapin sa loob ng 2 araw ang ika-60 kaarawan ng gobernador ng probinsya, at maraming makapangyarihang tao ang darating sa lungsod natin. Nag-aalala siya na baka makagalit tayo ng isang bigatin gaya ng war chief, gobernador ng probinsya o anak ng mga iyon. Sinabi niya sa akin na tiisin ko na lang, at nagdaos pa siya ng pagpupulong upang sabihan ang lahat ng kabataan sa pamilya na huwag lalabas at huwag gumawa ng gulo sa loob ng darating na linggo. Inutusan kaming magpanatili ng mababang profile hanggat maaari. Naintindihan agad ni Moby kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at tumango. Okay na rin siguro, wala naman talaga tayong magagawa dito. Anong nangyayari? Hindi ba siya pupunta agad, tanong ni Dave? Oo, pero sang-ayon ako sa paliwanag ng tatay niya, sagot ni Moby. Dapat lang tayong manatiling low profile sa panahong ito, dahil napakaraming makapangyarihang tao ang dumarating sa lungsod. Maging ang mga first-tier families ay malamang na mas magiging maingat kaysa dati, paano pa kaya ang mga Pearson? Nag-isip muna si Dave bago tumango. Tama ka. Maraming tao ang darating para sa kaarawan ng gobernador ng probinsya at magiging iba ang sitwasyon dito kumpara sa dati. Samantala lumabas sina Severin at ang iba matapos mag-check-in sa hotel.
Yay, makakapamili na rin ako ngayon, masayang sabi ni Megan habang naginat at ipinakita ang kanyang perpektong pangangatawan. Makakagastos na rin tayo dito sa malaking lungsod pero medyo malas lang tayo at nakatagpo agad ng mga manyakis kanina, dagdag ni Felicia. Sumabat si Severin. Say, wala naman tayong magagawa doon. Magaganda kayo kaya natural lang na mapansin kayo kapag naglalakad sa kalye. Nagkaroon ng kaunting tuwa sa mukha ni Felicia nang marinig yun at hindi napigilan ang sabihing mayabang. Tama ka, magaganda kaming lahat pero bata pa kayong lahat at ako lang ang matanda. Huwag mong sabihin iyan, sagot ni Severin. Hindi ka naman mukhang matanda, at sa totoo lang mukha ka lang nasa 30 anyos lang. May isang uri ng alchemical pill na pwedeng magpaganda at magpasapol ng balat kapag kinain. Ere-refine kita ng isa kapag dumating ang tamang oras. Nagliwanag ang mga mata ni Megan nang marinig yun. Gusto ko rin yan, brother-in-law. Bakit hindi mo sinabi na mayroong ganoong kagaling na bagay? Mapait na ngumiti si Severin. Bata ka pa kaya hindi mo pa kailangan ng ganitong pill. Kakailanganin mo lang yun kapag umabot ka na ng 40 o 50 taong gulang. Ngunit kumunat noo si Kira at itinuro. Pero ordinaryong tao lang si Aunt Felicia at ang enerhiya na laman ng pill ay napakalaki. Kakayanin ba niya ang epekto nito? Akala ko kapag ordinaryong tao ang kumain nito sasabog sila dahil sa enerhiya na nasa loob nito. Naalala ni Diane ang sinabi ni Severin noon at agad siyang nagtanong. Oo nga, Severin, paano mo mabibigyan si Mom ng ganitong pill? Hindi ba siya sasabog at mamamatay kapag kinain yun? Nagulat si Felicia matapos marinig yun at agad na nagsabi, hindi mo ba ako sinasadyang saktan? Mahirap paniwalaan na hindi mo alam ang tungkol doon gayong napakataas na ng iyong attainment. Sandaling nanlumo ang isip ni Diane at agad na ipinaliwanag ng alanganin. Bakit naman gagawin iyon ni Severin sa iyo, Mom? Nasa kabutihan ng puso niya ang ginagawa niya, baka nakalimutan lang niya. Ngumiti si Severin at sinabi kay Felicia, alam ko na ang mga ordinaryong tao ay sasabog at mamamatay kapag kumain ng alchemical pills dahil hindi nila kayang tiisin ang enerhiya na laman nito. Ngunit iba ng kaunti ang pill na ito. Ang enerhiya na taglay nito ay banayad lamang at hindi rin ganoon karami. Ang gamit nito ay para lamang sa pagpapaganda at tinatawag itong beautifying pill. Hindi ito para sa pagpapataas ng attainment, kaya wala itong malakas na enerhiya na karaniwang taglay ng ibang pill. Dahil doon ligtas itong inumin para sa iyo. Ganun ba? Napabahala mo ako saglit. Akala ko gusto mo akong patayin dahil tumutol ako noon sa relasyon ninyo ni Diane. Naliwanagan si Felicia sa paliwanag ni Severin at hindi napigil ang tapikin ang kanyang dibdib habang bumantong hininga ng ginhawa. Sobra ka namang mag-isip, bakit ko gagawin iyon? Ang tanging dahilan lang kung bakit mo ako tinrato ng ganoon noon ay dahil nag-aalala ka para kay Diane, tama ba? Ngumiti si Severin. Makalipas ang ilang sandali nakarating silang lahat sa isang malaking shopping mall. Medyo nagugutom na ako. Paano kung kumain muna tayo ng tanghalian bago mamili mungkahi ni Megan habang hinihimas ang kanyang tiyan? Tumingin si Severin sa paligid at itinuro ang isang malapit na restaurant at nagsabi. Paano kung doon tayo? Ang decor ay mukhang elegante at ang atmosphere ay medyo romantiko rin. Pasok tayo at tingnan natin. Sige, maaari naman tayong mamili pagkatapos kumain. Tumango si Diane at pumasok kasama sina Severin at ang iba. Hindi ba ako namamalikmata? Hindi ba si Severin iyon? Hindi na mamalaya ni Severin ay may isang magandang babae ang nakakita sa kanya mula sa malayo, at agad itong napakunot noo habang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Katabi niya ang isang dalagang nagtanong, sino ang tinitingnan mo, Lucy? Mapait na ngumiti si Lucy. Nakita ko ang isang taong kinamumuhian ko at sana ay mapira-piraso ko siya sa galit. Biglang lumubog ang kanyang ekspresyon dahil kasalanan lahat ni Severin kung bakit siya napilitang tumakas mula sa Brookborn dala ng takot. Kung hindi dahil kay Severin, sana ay maayos ang kanyang buhay kasama si Easton. At kahit si Cain ang naging kasama niya, sana ay namumuhay pa rin siya ng marangya at punong-puno ng yaman. Ngunit hindi niya inasahang paulit-ulit na dudurugan ni Severin ang kanyang mga pangarap hanggang sa mapilitan siyang tumakas mula sa Brookborn, sa isang gabing puno ng takot.
Nagawa pa rin niyang mamuhay ng maayos dahil sa perang nakuha niya mula kay Cain noon. Ang tanging kapalit lamang ay ang kanyang takot na makipag-ugnayan sa sariling pamilya. Pero bukod doon naging maayos naman ang kanyang takbo ng buhay. Mas naging matapang siya matapos lisanin ang Brookborn. At kahit wala siyang attainment, nagtungo siya ng diretsyo sa pinakamayamang lungsod ng Skystream Province at nagbukas doon ng sariling negosyo. Sa panahong iyon ay nakagawa pa siya ng ilang magagandang koneksyon. Siyempre napansin ni Lucy na napakaraming yaman sa lungsod at ang 30 milyong dala niya ay maliit na halaga lamang para sa mga mayayamang tao roon. Dahil dito mas lalo siyang naging ambisyosa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 915. Sa loob lamang ng maikling panahon matapos dumating sa Skystream City, nakilala ni Lucy ang mga high-end na lugar na madalas puntahan ng mga mayayaman. Sa kanyang libreng oras, pumupunta siya roon na nakasuot lang ng sexing palda. Dahil sa napakaganda ng hubog ng kanyang katawan at pagiging mapang-akit, ilang mayayamang binata ang lumapit sa kanya at humingi ng kanyang numero. May ilan pang nagyayang kumain sa labas paminsan-minsan. Gayunpaman, alam ni Lucy na marami silang pagpipiliang babae, kaya minsan sinasadyang hindi niya pansinin o tinatanggihan ang mga ito. Dahil doon, naramdaman ng mga mayayamang iyon na iba siya sa ibang babae, kaya mas lalong tumaas ang kanilang kagustuhang makuha siya. Ang isang pangyayari na kinainggitan ng mga kaibigan ni Lucy ay nang mahulog ang loob sa kanya ng isang binata mula sa isa sa mga first-year families ng Skystream City. Binigyan siya nito ng mga bulaklak ilang araw pa lang ang nakalipas, nagyayang mag-dinner, at binigyan pa siya ng isang luxury car na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar bilang regalo. Siya ba yung walang kwentang si Severin na nabanggit mo sa amin dati? Tanong ng babaeng katabi ni Lucy nang maalala niya ito. Tumango si Lucy. Siya nga, hindi niya matanggap na iniwan ko siya, kaya pumunta siya sa kasal ko at gumawa ng malaking gulo roon. Sa huli, pinatay pa niya ang fiancé ko. Isa talaga siyang kasuklam-suklam na tao. Pagkatapos, hinawakan niyang muli ang kamay ng kausap at nagsabi, "Pakiusap ko, huwag mong ipagsabi kahit kanino ang sinabi ko, Cheryl." Napakasama kong malaman ito ni Walbert. Ngumiti agad si Cheryl. "Huwag kang mag-alala, Lucy. Magkaibigan tayo at hinding-hindi ko ipagsasabi ang usapan natin. Ang bersyon ng kwento na sinabi mo sa lahat ay isang beses ka lang nagkaroon ng relasyon sa isang walang kwentang lalaki na si Severin. Siya ay marahas at sinaktan ka, pero sa huli nakipaghiwalay ka sa kanya ng mapayapa." Ngumiti si Lucy at nagsabi, "Oo, iyon lang ang paraan para magmukhang malungkot ang buhay ko. Dahil doon maaawa ang mga mayayamang lalaki at gugustuhin nila akong protektahan. Ito ay isang bagay na dapat mong matutunan din, Cheryl. Huwag kailanman sabihin ang totoo sa mga lalaking nanliligaw sa iyo, naiintindihan mo ba?" Tumango si Cheryl at sinigurado siya. "Naiintindihan ko, hindi natin kailangang sabihin ang totoo sa mga lalaki. Isa ito sa mga bagay na natutunan ko mula sa iyo kamakailan." Pagkatapos ng sinabi niya, nag-isip sandali si Cheryl bago nagsabi, "Sayang lang na ang mukha at katawan ko ay hindi kasing ganda ng sa iyo. Kahit may ilang lalaki na nanliligaw sa akin, galing lang sila sa mga ordinaryong pamilya na halos pareho lang ng antas ng pinansyal naming pamilya. Mga anak lang sila ng mga negosyanteng mayaman. Makukuntento na ako kung makakapag-asawa ako ng galing sa isang third-tier family. Hindi ka lang kumpiyansa, Cheryl. Isa rin iyan sa mga dapat mong matutunan. Sigurado akong magiging maayos din ang lahat sa iyo sa huli," sagot ni Lucy. "By the way, kung ikakasal ka kay Walbert at opisyal ng maging young madam ng isang first-tier family, dapat ipakilala mo ako sa isa sa mga galing sa third-tier families na nanligaw sa iyo pero hindi mo tinanggap. Wala ka namang pakinabang sa kanila kaya hayaan muna akong subukan ang swerte ko," biro ni Cheryl habang nakangiti. "Pangako ipapakilala ko sa iyo ang isa sa kanila, Cheryl," sagot ni Lucy na nakangiti. Isang bakas ng pagkasuklam ang lumitaw sa mga mata ni Lucy habang nakatingin kay Severin na papasok sa restaurant. "Tingnan mo yang walang kwenta na iyon. Makikita mo talagang isa siyang kasuklam-suklam na tao sa dami ng babaeng nakapaligid sa kanya.
Isa nga siyang walang kwentang tao, sigaw ni Cheryl na wala talagang alam sa totoong dahilan kung bakit maraming babae ang nasa paligid ni Severin. Samantala may nakita siyang pamilyar na tao. Ang mayamang binata ay walang iba kundi si Moby, ang matabang kaibigan nina Arnie at Dave. Medyo nadismaya si Lucy nang makita niyang isa itong matabang lalaki mula sa isang third-tier na pamilya. Kahit nagaling siya sa isang mayamang third-tier na pamilya, malayo siya sa pagiging gwapo at huli ang ranggo kumpara sa iba pang mayayamang binata na sinusubukang makuha ang puso niya. Isa sa alang-alang lang niya ito kung wala ng interes sa kanya ang ibang mga lalaki. Gayunpaman, dahil si Moby ay anak ng isang third-tier na pamilya, napilitan siyang ngumiti at sabihin, "Ikaw pala, Moby, ang ganda ng pagkakataon. Namimili kami dito ni Cheryl at hindi namin inaasahan na makakasalubong ka rito." "Mukhang tadhana nga ito," sabi ni Moby na may mainit na ngiti at nagdagdag pa ng, "Namimili kayo. Ano ang bibilhin ninyo? Sasama ako. Sabihin mo lang kung may gusto ka at bibilhin ko para sa iyo." Gustong tanggihan ni Lucy ang alok niya, pero natakot siyang baka isipin ni Moby na bastos siya kung gagawin niya iyon. Habang iniisip niya, biglang nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya, "Sige, pero nakatagpo ako ng isang lalaki na sobrang kinaiinisan ko, kaya magiging maganda kung ipapakiusap ko sa iyo na utusan ang mga tauhan mo para turuan siya ng leksyon." Tuwang-tuwa si Moby nang marinig iyon. Sa katunayan, hindi naman talaga siya kinakausap ng maayos ni Lucy noon. Dahil bihirang tanggapin ni Lucy ang alok niya at pumayag na sumama siya, tiniyak niyang sasamantalahin niya ang pagkakataon. Agad niyang sinabi, "Ipakita mo sa akin kung sino ang hayop na iyon na nang-api sa iyo, Lucy. Tutulungan kitang ayusin siya." Pero Moby, dagdag pa ni Lucy matapos mag-isip sandali, "Mataas ang narating ng taong iyon, at nag-aalala ako na baka hindi kayanin ng mga bodyguard mo. Sa palagay ko ay isa siyang level 4 o level 5 warrior king." Hindi niya tiyak kung anong level talaga ang narating ni Severin, pero napatay nito ang ilang tao mula sa gang na kinabibilangan ni Cain. Sa insidenteng iyon, alam niyang higit pa si Severin kaysa sa nakikita ng mata. Ganun siya kalakas. Agad na napakunot ang noo ni Moby nang marinig iyon. Malaking problema ito. Ang pinakamalakas na bodyguard na kasama ko ngayon ay level 4 warrior king lang. Hindi nila kaya ang lalaking iyon. Mabilis na naglaho ang ngiti ni Lucy at malamig siyang nagsabi, "Ayos lang kung hindi mo kaya. Mamimili na lang ako kasama ang bestie ko. Sanay naman ako doon." "Tara na," Cheryl, sabi niya habang hinawakan ang kamay ng kaibigan at naghanda ng umalis. Nagpanik si Moby nang makita niyang paalis na si Lucy. Bihira lang ang pagkakataon para makasama siya, at natakot siyang muling mawala ng tsansa. Pagkatapos mag-isip ng plano, agad siyang lumapit at hinarang ang dalawang babae. "Huwag kang umalis, Lucy. Ang sabi ko lang ay hindi sapat ang lakas ng mga bodyguard na kasama ko ngayon. Hindi ko naman sinabing hindi kita tutulungan. Sigurado ka ba?" Pero ang lalaking iyon na kinaiinisan ko ay malamang level 5 warrior king. Dapat mas mataas sa kanya, kahit level 6 warrior king ang tao mo para may tsansa siyang talunin ito. Pero ayokong ipapatay siya, gusto ko lang na malumpo siya. Sa ganoon, mapapahiya ko siya at maipapakita ko kung sino ang taong pinagsisihan niyang binangga. May bakas ng kalupitan sa mga mata ni Lucy. Hindi niya alam kung bakit naroon si Severin sa Skystream City, pero sigurado siyang kasama nito ang mga magagandang babae para magbakasyon. Gayunpaman, iyon ang perpektong pagkakataon para makaganti siya. Mayabang ang itsura ni Moby. "Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko agad sa mga nakatatanda ng pamilya namin. Maaaring third-tier family lang kami, pero mayroon kaming ilang level 6 warrior kings, kaya hindi magiging malaking problema ang pagharap sa lalaking iyon." "Sige, hihintayin ka namin dito," sabi ni Lucy na may ngiting napakapuro na tila isang simoy ng sariwang hangin. Walang duda na maganda at bihasa si Lucy. Kahit isang simpleng ngiti lang ay sapat na para bihagan ang puso ni Moby. Kahit na nakakita na siya ng napakaraming magagandang babae noon, bigla niyang naramdaman ang pagnanais na pakasalan si Lucy, imbes na magpakasaya lang sa kanya. Tumabi si Moby at tumawag sa telepono, at dumating ang isang matandang lalaki gaya ng inaasahan. "May maitutulong ba ako sa inyo, Ginoo?"
Agad na tanong ng matanda kay Moby. Ngumiti si Moby at nagsabi, gusto kong lumpuhin mo ang isang tao, pero hindi mababa ang kanyang narating. Naniniwala akong isa siyang level 4 o level 5 warrior king, at huwag mo siyang maliitin. Tumango ang matanda bilang tugon. Pagkatapos ay tinanong ni Moby si Lucy, nasa loob ba siya? Sabihin mo sa akin ang pangalan niya at ang itsura niya. O baka gusto mong sumama sa akin at ituro mo siya. Na-trauma pa rin si Lucy sa nangyaring pagkakamali ni Cain sa paghusga sa antas ni Severin, na nauwi sa pagkamatay nito. Kaya't ngumiti na lang siya kay Moby at nagsabi, hindi na ako sasama, Moby. May takot ako sa dugo, at ayokong makakita ng madugong eksena. Paano kung kayo na lang ang pumasok, wasakin ninyo ang attainment niya, at ilabas siya sa akin kapag lumpo na siya. Para kay Moby, makatwiran ang kanyang hiling. Buong-buo niyang pinaniwalaan na si Lucy ay mahiyain at mahina kaya ganoon ang pakikitungo nito. Tumango siya, sige, papasok na kami. Ano ang pangalan niya? Ano ang itsura niya? Agad na sinabi ni Lucy na papalibutan siya ng mga magagandang babae, at siya lang ang nag-iisang lalaki doon. Isa sa mga babae ay medyo mas matanda, at iyon ang kanyang biyenan. Ang iba naman ay puro mga bata at magaganda. Madali mo siyang makikilala pagpasok mo sa restaurant. Naintindihan, Lucy, lulumpuhin ko siya mamaya, hihilahin palabas, at ibabagsak ko sa paanan mo. Pagkasabi noon, kumaway si Moby at pinangunahan ang matanda papasok sa restaurant kasama ang ilang bodyguard. Pagpasok nila, inikot ni Moby ang paningin at nakita ang isang lalaki kasama ang ilang babae na nakaupo sa isang sulok. Ayan ang lalaki, lalapitan ko na siya at lulumpuhin. Agad na sabi ng matanda nang makita si Severin kasama ang mga babae. Sandali, sila nga, biglang natigilan si Moby at malalim na huminga. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang insidente ng bugbugin si Arnie, ang lalaking gusto ni Lucy na lumpuhin niya ay hindi lang isang level 4 o level 5 warrior king, kundi isang level 7 warrior king. Walang laban ang matandang tinawag nila, pero nang matanto iyon ni Moby, nakita niyang nakalapit na ito at hindi pa alam ang tunay na bigat ng sitwasyon. Teka, huwag, dali-daling sumugod si Moby sa takot. Tatlo lang ang mga elder sa kanilang pamilya na umabot sa antas ng level 6 warrior king. Kaya kung mamamatay ang isa sa kanila, magiging napakalaking dagok yun sa kanilang pamilya. Sa kasamaang palad, nakalapit na ang matanda kay Severin mula sa likuran at tinapunan siya ng matalim na tingin. Lumapit ka rito. Napakunot ang noo ni Severin, agad na tumayo, at lumingon sa matanda. Isang malaking pagkakamali ito. Isang malaking pagkakamali. Sa wakas ay nakatakbo si Moby at agad na nagpaliwanag. Isang pagkakamali ito. Akala ng elder ko ay ibang tao ka. Ginoo, pero hindi ba siya, nabigla ang matanda. Anong nangyayari? Hindi ba siya ang taong tinutukoy ni Lucy? Hindi naman siguro tayo nagkamali. Sigurado ka bang nagkamali kayo ng tao? Malamig na ngiti ang pinakawalan ni Severin habang nakatingin kay Moby. Nangangako ako, totoo ito, napagkamalan ka lang namin bilang ibang tao, sagot ni Moby habang tinaas ang kamay na parang nanunumpa at agad na hinila palabas ng restaurant ang kanyang elder. Ano ba talaga ang nangyari sa loob, Ginoo? Talaga bang napagkamalan lang natin siyang lalaki ni Lucy? Tanong ng elder na medyo naguguluhan pa rin matapos makarating sa labasan. Sagot ni Moby, hindi tayo nagkamali. Nakita ko na ang taong iyon dati, at malinaw na hindi alam ni Lucy ang tunay niyang lakas. Batay sa nalalaman ko, isa siyang level 7 warrior king, hindi level 4 o level 5 warrior king. Ano, level 7? Napasinghap ang matanda at nakaramdam ng malamig na kilabot sa kanyang likod. Maswerte siyang pinigilan siya ni Moby kanina, kung hindi, siguradong napatay na siya kung ilang segundo lang ang naantala. Maaaring third-tier family lang sila, pero hindi sila basta-basta makakagawa ng kalaban sa isang level 7 warrior king. Pagkatapos, ang mga ganoong tao ay pwedeng gawin ang anumang naisin nila saan man sila pumunta. Hindi natuwa si Lucy. Nasaan siya, Moby? Hindi ba't nasa loob siya? Walang masabi si Moby at malamig na nagsabi. Gusto mo ba akong ipapatay, Lucy? Nakaharap ko na ang lalaking iyon ngayong umaga pa lang, at hindi siya level 4 o level 5 warrior king. Malayo roon.
Isa siyang level 7 warrior king. Paumanhin, pero kahit ang pinakamalakas sa pamilya namin ay level 6 lang. Hindi kita matutulungan. Ikaw at ang kaibigan mo ay maaari nang magpatuloy sa pamimili. Kailangan kong umuwi at pakalmayan ang sarili ko. Halos mamatay na ako sa takot kanina. Kumaway si Moby at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatulala si Lucy, at makalipas ang ilang sandali, napabulong siya. Level 7 Warrior King. Si Severin ay isang level 7 Warrior King. Kung totoo yun, magiging napakahirap para sa akin na makaganti sa kanya. Nagsimula siyang magsisi sa mga naging desisyon niya sa buhay matapos malaman na si Severin ay umabot na sa level 7 Warrior King. Kung naging matiisin lang siya at naghintay ng ilang taon hanggang makalaya ito mula sa kulungan, sana'y nagkaroon siya ng pagkakataon na mamuhay ng maginhawa. Bukod pa roon, si Severin din ang pinakagwapong lalaki na kanyang nakilala. Si Walbert lang marahil ang makakatulong sa iyo para makaganti, Lucy. Ang pamilya niya, ang mga Crenshaw, ay isang first-tier family, at narinig kong napakalakas nila. May bulong-bulungan na may mga level 8 warrior king sa kanilang pamilya, sabi ni Cheryl matapos mag-isip. Napabuntong hininga si Lucy. Matagal nang sinusubukan ni Walbert na makuha ang puso ko, pero hindi pa naman kami ganoon kakilala sa isa't isa. Siguro, papayag siyang tulungan akong pumatay ng level 1 o level 2 warrior king, pero hindi ko iniisip na papayag siyang tumulong para pumatay ng isang level 7 warrior king tulad ni Severin. Tumango si Cheryl bilang pagsang-ayon ng marinig yun. Oo, ilang araw pa lang kayong magkakilala ni Walbert. May crush pa lang siya sa iyo sa ngayon, at parang hindi naman makatuwiran na humiling kaagad ng ganoong kalaking pabor sa kanya. Mamili na lang muna tayo. Magkakaroon ka pa ng maraming pagkakataon para makaganti. Kapag naging asawa ka na ni Walbert, mas magiging madali para sa iyo ang paghihiganti. Tama ka, mamili na lang muna tayo, sagot ni Lucy habang tumingin sa pintuan ng restaurant, na pinanggigilan ng kanyang ngipin, at saka umalis kasama si Cheryl. Ano bang problema ng matabang iyon kanina? Hindi ba't napagtripan na natin ang kaibigan niyang si Arnie? Bakit sinusubukan pa rin niyang makabangga sa atin? Nakakunot noong tanong ni Megan habang umiinom ng kanyang mamahaling alak. Sa tingin ninyo ba talagang nagkamali lang siya ng tao? Mapait na ngumiti si Severin. Hindi ako sigurado. Siguro nga, tiyak akong wala siyang lakas ng loob na galawin ako matapos kong bigyan ng matinding palo ang kaibigan niya. Nakaaway ko na rin ang mga Pearson, kaya wala nang dahilan para mag-abala pa ang matabang iyon. Kung gusto niya akong patayin, maghihintay na lang siya kung kaya ba akong tapusin ng mga Pearson. Hindi naman niya kakayanin kung mismong ang mga Pearson ay mabigo laban sa akin. Tama ka, hehe, pero sa ngayon, mag-toast muna tayo at ipagdiwang ang pagbisita natin sa masiglang lungsod na ito. Masayang sabi ni Megan habang itinaas ang kanyang wine glass. Hindi na ako makapaghintay na mamili at bumili ng magagandang bag. Nakangiting sabi ni Sheila na halatang masayang masaya. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, lahat sila ay lumabas ng restaurant. Mas mataas ang presyo dito kumpara sa Brookborn o South Link City. Ang parehong brand ng red wine ay malamang 20% ang dagdag presyo dito, napabuntong hininga si Diane. Natural lang iyon. Mas mataas ang sahod dito, kaya mas mataas din ang cost of living, sagot ni Megan. Naglakad silang lahat papunta sa isang malaking shopping complex habang masayang nag-uusap. Malawak ang mall, at ang buong unang palapag ay nakalaan lang sa pagbebenta ng mga alahas. Hindi ganoon ka-interesado sina Diane at ang mga babae sa ganoong bagay, kaya dumiretso sila sa ikalawang palapag kung saan puro pambabaeng damit ang tinda. Ayos! Mga malalaking brand ang nandito. Tuwang-tuwa na sabi ni Megan na halatang shopaholic at kumikislap ang mga mata. Bigla siyang may naisip at nakangiting tinanong si Severin. Hoy, ikaw lang ang nag-iisang lalaki rito, bayaw. Hindi ba't dapat ikaw ang magbabayad para sa lahat sa amin ngayon? Napailing si Severin na tila walang magawa. Sige, bilhin ninyo ang gusto ninyo. Kahit pa lahat dito, pwede. Agad nang umiti si Megan. Hehe, medyo sobra naman iyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga babae at sinabing, Hoy, girls, sinabi ni Severin na siya ang magbabayad ng lahat ng bibilhin natin ngayon.
Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bilhin na ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Hindi namin pwedeng gawin iyon. Mga bodyguard lang kami, pagkatapos ay sabay kaming mamimili. Kayo na lang ang mamili, sagot ni Naomi nang may pagpapakumbaba. Kabanata 920. Pero sabi ni Severin, wala namang kaso kung mga bodyguard ko kayo. Ituring ninyo na lang itong gantimpala. Huwag kayong mahihiya, bilhin ninyo ang kahit anong gusto ninyo. Ako na ang magbabayad lahat mamaya. Hehe, maraming salamat, agad na natakpan ni Abigail ang bibig niya at napatawa. Masayang nagsimula ang mga babae sa kanilang shopping spree. Paano nagkakahalaga ng higit 30,000 ang damit na ito? Si Lucy at Cheryl ay namimili rin ng mga damit sa parehong mall, at si Lucy, na sa wakas ay nakakita ng bagay na gusto niya, ay napaubo sa gulat nang makita ang presyo. Para sa kanya, masyadong mahal iyon. Kahit marami pa siyang pera mula kay Cain, marami rin siyang nagastos para mapalapit sa ilang mayayamang tao. Minsan ay gumastos siya ng higit 15 milyon para makabili ng villa sa medyo magandang lokasyon, kaya kaunti na lang ang natirang pera sa kanya. Dahil doon, kailangan niyang mag-ingat sa paggastos. Hehe, hindi ba't 30,000 lang iyon? Kukunin na niya. Hindi inaasahan ni Lucy na makarinig ng pamilyar na boses ng lalaki sa sandaling iyon. Walbert. Lumingon si Lucy at nakita na ang lalaki ay walang iba kundi si Walbert. Lihim siyang natuwa, pero agad niyang sinabi, hindi ko matatanggap iyan, Walbert. Ilang beses pa lang tayong nagkikita, at nahihiya akong ikaw pa ang magbayad para sa akin. Paano ko matatanggap ang isang napakamahal na regalo mula sa iyo? Ngumiti si Walbert at nagsabi, ang damdamin ay hindi nasusukat sa tagal ng pagkakakilala. Minsan, maaaring ma-inlove tayo kahit isang beses pa lang tayong nagkita. Agad na yumuko si Lucy at nagkunwaring nahihiya. Namula ang kanyang pisngi at nagsabi, ako ba ang tinutukoy mo, Walbert? Ano bang ginawa ko para mahalin mo ako? Ngumiti si Walbert at lumapit, saka inilagay ang kanyang kamay sa bewang ni Lucy. Mahina niyang sinabi, nahuhumaling ako sa hiya mong iyan, Lucy. Mas lalo kitang minamahal. Lalo pang nagkunwaring mahiyain si Lucy. Umatras siya ng 2 hakbang at nagsabi, paano ka naging ganyan kapag kasama ako, Walbert? Hindi pa tayo ganoon katagal magkakilala, at masyadong mahal ang mga damit na ito. Hayaan mo, ako na lang ang taya ng hapunan mamaya. Ang mga babaeng nakilala noon ni Walbert ay puro pera lang ang habol sa kanya. Dahil lagi niyang binabayaran ang mga gastos nila tuwing lumalabas, naging parang walking ATM siya sa kanilang mga mata. Wala pang babaeng nagkusang ilibre siya sa hapunan. Kaya nang ialok iyon ni Lucy, mas nakumbinsi siyang natagpuan niya ang isang mabuting babae. Kahit nakipaglaro na siya sa maraming babae noon, ni minsan ay hindi niya naisip na pakasalan ang isa sa kanila. Pero ang tila inosente at mahinhin na si Lucy ay higit na kakaiba, lalo na't ipinakita nitong handa siyang ilibre siya. Agad siyang nagsabi, hindi maaari, ako ang lalaki, kaya hindi ko hahayaang ikaw pa ang taya sa hapunan. Ang babaeng ito ay kaibigan mo, tama ba? Sabihin mo lang kung may iba ka pang gusto at bibilhin ko iyon para sa inyo. Kung gusto mo, bibilhin ko pa ang buong mall na ito. Sobrang bait mo kay Lucy, Walbert. Naiinggit tuloy ako. Naiinggit na wika ni Cheryl nang marinig iyon. Ngumiti si Walbert at nagsabi, wala akong magagawa. Na-inlove ako sa kanya noong una pa lang kaming nagkita. Maraming salamat, Walbert. Nakangiting sabi ni Lucy. Kahit sinabi nitong pwede silang bumili ng kahit ano, pumili lang siya at si Cheryl ng ilang piraso ng damit at hindi masyadong gumastos. Dahil doon, mas lalo pang tumaas ang tingin ni Walbert sa kanya.